Nahayag niyang hanggang doon na lamang ang klase para sa araw na yun dahil mayroon siyang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin at mawawala siya ng ilang panahon. Kitang-kita ang pagkadismaya ng kanyang mga alagad, isa sa kanila ang nagtanong kung mabilis ba siyang babalik. Ngayon ay nangako si Tennant na oo, sa kanyang isipan, tahimik niyang inalala ang kanyang alagad na namatay, kahit gaano pa ito naging kabiguan, bilang guro nito ay tungkulin niyang ipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Samantala, sa malayo, hindi pa natatapos ang mga pagsubok ni Ghislaine, isang panibagong nakamamatay na labanan ang naghihintay sa kanya. Sa pagkakataong ito, haharapin niya ang pinakamalakas na espada ng silangan. Nagsimula ang kabanata sa kabisera, sa loob ng opisina ni Branford, kung saan halos sumabog sa galit si Maurice McCrory. Malakas niyang hinanap si Ghislaine Fenris at galit na gustong malaman kung nasaan na ito at ano na naman ang ginagawa. Ayon sa kanya, pinatay na ni Ghislaine ang batang Lord Roderick sa kanluran at maging ang Tower Master ng Crimson Magic Tower ay hindi rin ito pinalampas. Dahil dito, aniya, nagugulo na ang buong kaharian. Ngunit ni anino ng binata ay hindi pa nagpapakita sa kabisera. Sinubukan namang pakalmeyan ni Norton ang sitwasyon. Ipinaalala niyang ang pagkamatay ni Roderick ay bunga lamang ng isang formal na night duel. Sumang-ayon si Rosalind at ipinaliwanag na ang Tower Master na si Delmeth ay kumikilos sa ilalim mismo ng utos ng pamilya ng Duke, layunin nitong tuluyang lipulin ang Flame Tower sa teritoryo ni Ghislaine, na patunayan na umano nila ito sa pamamagitan ng mga tala ng transaksyon ni Delmeth kay Count Desmond, pati na rin sa mga lihim na dokumento ng Crimson Magic Tower. Dahil dito, malinaw na may sapat na dahilan si Ghislaine sa ginawa niyang pagkilos. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si Maurice, iginiit niyang may dahilan man o wala pa ring mabuting maidudulot ang patuloy na paghamon sa pamilya ng Duke, sa panahong malapit ng sumiklab ang digmaang sibil, lalo lamang umanong pinapabilis ni Ghislaine ang pagsiklab nito. Galit niyang tinanong ang lahat kung mali ba ang kanyang sinasabi. Habang nagtatalumpati siya, nanatiling tahimik si Branford, hindi ito nagsalita kahit isang salita. Samantala, lalo pang nagngit-ngit si Maurice at tinawag si Ghislaine na isang walang utang na loob na hindi marunong tumano sa kabutihang ipinakita ng Royalist faction na siyang sumuporta at nagpalakas sa kanya. Sa tingin niya, inaakala ng binata na maaari nitong gawin ang anumang nais nito, kaya naman iginiit niyang dapat na itong dakpin at agad na ikulong sa interrogation room. Eksakto namang bumukas ang pinto ng sandaling yun, nagmamadaling pumasok ang dalawang gwardya at ibinalita na kararating lamang sa kabisera ni Marquis Count Fenris. Nagulat ang lahat sa balitang yon, at agad na iniutos ni Branford na papasukin ito. Ilang sandali pa'y pumasok si Ghislaine na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha, buo ang kanyang tindig habang magalang niyang binati ang lahat at ipinakilalang handa siyang maglingkod, umaasa rin siyang nasa mabuti silang kalagayan. Halos tumalo naman sa kinauupuan si Maurice sa sobrang galit, agad siyang sumugod kay Ghislaine habang sumisigaw na dumating na ito sa mismong oras na pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanya, nagbanta pa siyang ipapasok agad ang binata sa interrogation room. Bago pa siya makalapit, mabilis na namang sumingit si Rosalind, nag-aalala niyang tinanong si Ghislaine kung may tinamo ba itong sugat matapos marinig ang laban nito laban sa isang 7th Circle Mage na si Delmeth. Kalmado lamang nang umiti si Ghislaine at tiniyak na wala siyang anumang pinsala, nagpasalamat pa siya sa pag-aalala nito. Inanyayahan siya ni Rosalind na maupo at tinanong kung may anumang problemang kinakaharap siya. Sumunod namang nagsalita si Below at buong pusong inalok ang kanyang tulong sa anumang suliraning administratibo na maaaring kailanganin ni Ghislaine. Habang pinapanood ang mainit na pagtanggap na yon, lalo lamang nagngit-ngit si Maurice, hindi niya matanggap na sa halip na pag-alitan, ay parang isang mahalagang panauhin pa ang trato ng lahat kay Ghislaine. Sa kabilang banda, malamig lamang ang naging tingin ni Branford sa batang Count, napansin niyang napakahirap nang makita si Ghislaine itong mga nakaraang araw, sa seryosong tono, sinabi niyang marami silang kailangang pag-usapan. Hindi naman natinag si Ghislaine, nakangiti siyang sumagot na marami na siyang gustong ipaliwanag, ngunit bago ang lahat, mayroon muna siyang nais ipakita. Paglabas nila ng kabisera, bumungad sa lahat ang napakahabang hanay ng mga karwaheng hinihila ng mga kabayo, agad na pinangunahan ni Ghislaine ang mga tauhan at inutusan silang maingat na ibaba ang lahat ng kagamitan, partikular niyang ipinagbili na dahan-daang ilipat ang mga runestone at mga potion upang hindi masira. Halos hindi makapagsalita si Maurice sa kanyang nasaksihan, nauutal pa niyang naitanong kung ano ba ang lahat ng iyon. May pagmamalaking ipinaliwanag ni Ghislaine na ang mga karwahe ay puno ng iba't ibang supply ng pagkain, mahahalagang halamang gamot, mga polearm, at iba pang kagamitang militar. Ipinakita rin niya ang mga makabagong baluting yari sa bagong materyales na binuo ng mga dwarf, mga dekalidad na refined runestone, at napakaraming high-grade potion.
Pagkatapos ay yumuko siya ng may buong paggalang at sinabi na ang lahat ng iyon ay mga handog niya para sa buong Royalist faction. Hindi maitago ni Count Aylesbury ang kanyang pagkamangha. Ayon sa kanya, napakalaki ng halaga ng mga dalang iyon at sapat ang mga supply upang masuportahan ang isang kastilyo nang hindi bababa sa isang buong taon. Bukod sa napakaraming dami nito, napakataas din ang kalidad ng bawat kagamitan. Samantalang ang lahat ay namamangha sa kanilang nakita, nanatiling tahimik lamang si Branford, habang masusing pinagmamasdan ang napakalaking handog na dinala ni Ghislaine. Habang nakatingin si Rosalind kay Ghislaine na puno ng paghanga, isang hindi inaasahang kamay ang dumapo sa balikat ng binata, si Maurice McCory yun, ang mismong taong ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay galit na galit at gustong ipaaresto siya. Ngayon ay kabaligtaran na ang kanyang kilos, magiliw niyang sinabi kay Ghislaine na kung may kailangan man ito, isang salita lamang at handa siyang magbigay ng mga sundalo, supply, o anumang maitutulong niya. Napansin ni Branford ang biglaang pagbabago ng kanyang asal, tinanong niya si Ghislaine kung talagang ibinibigay nito ang lahat ng dalang supply nang walang hinihinging kapalit. Walang pag-aalinlangang tumango si Ghislaine at sinabi na ang lahat ng iyon ay simpleng kabayaran sa labis na pag-aalala na naidulot niya sa kanila nitong mga nakaraang pangyayari. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Branford, para sa kanya. Ang ginawa ni Ghislaine ay tila isang tahimik na pahiwatig na dapat na silang maghanda para sa isang digmaan, nang marinig ng iba ang salitang, digmaan, napabuntong hininga sila sa gulat. Ngumiti lamang si Ghislaine at inaming tama ang kutob ni Branford, pinuri pa niya ang matalas nitong pag-iisip, hiniling naman ni Branford na ipaliwanag niya ng buo ang kanyang plano, ngunit bago yun, nais muna niyang malaman kung bakit wala raw talagang ibang pagpipilian si Ghislaine kundi ang patayin ng batang Lord Martin Roderick. Matapos ang ilang segundong katahimikan, ipinaliwanag ni Ghislaine na nakita niyang maaaring maging malaking balakid si Martin sa hinaharap, hindi agad naunawaan ni Branford ang ibig niyang sabihin kaya humingi pa ito ng karagdagang paliwanag. Ipinaalala ni Ghislaine na ang Marquis ng Roderick sa kanluran ay matagal ng kaalyado ni Duque Delfin, kapag sumiklab ang digmaang sibil, ang Drake Mercenary Group na pinamumunuan ni Martin ay tiyak na magiging isa sa pinakamalalaking banta sa Royalist faction, napagtanto ni Branford na tama ang pagsusuri nito. Kilala ang grupo sa husay nitong humawak ng mga mapanganib na mersenaryo, kaya hindi maaaring maliitin ang kanilang magiging papel sa digmaan. Ipinahayag ni Ghislaine na ang tunay niyang layunin ay unti-unting pahinain ang kabuuang lakas ng kanilang mga kalaban bago pa man magsimula ang malawakang labanan. Pagkatapos ay may inilabas siyang isang liham mula sa loob ng kanyang kasuotan at iniabot ito kay Branford. Habang tinatanggap yun, nagtanong si Branford kung ano ang nilalaman nito. Ipinaliwanag ni Ghislaine na isa itong kumpletong talaan ng lahat ng mga lihim na tauhan ng mga pamilya ng Duke na kasalukuyang kumikilos sa loob ng kabisera at maging sa iba pang mga teritoryo. Napatahimik si Branford, dahan-dahan niyang binuklat ang dokumento at isa-isang binasa ang mga pangalan, marami sa mga ito ay pamilyar pa sa kanya, hindi siya makapaniwalang kahit napakarami na nilang nahuling especially iyan noon, ganoon pa rin pala karami ang natitira sa kanilang hanay. Ipinaliwanag ni Ghislaine na matagal nilang isinagawa ang masusing imbestigasyon bago nila natukoy ang lahat ng sangkot, kabilang dito ang mga Merchant Guild, Information Broker, Mersenaryo, at iba pang taong malapit sa Royalist faction na anumang oras ay handang ipagkanulo sila. Nagbabala siya na sa mismong oras na magsimula ang digmaang sibil, ang mga nakatagong tauhang yun ang magiging mga traidor na saksak sa likod ng Royalist faction. Nanatiling tahimik si Branford habang pinagninilayan ang mabigat na katotohanan yun. Ilang sandali rin siyang hindi nagsalita. Sa wakas ay muling nagsalita si Ghislaine, sinabi niyang kung hindi na rin naman maiiwasan ang digmaang sibil, mas mabuti nang sila ang unang umatake. Napabuntong hininga si Branford sa katapangan ng mungkahing yun, ngunit seryosong tumingin si Ghislaine sa kanyang mga mata at tahasang sinabi na sa katotohanan, nagsimula na ang digmaang sibil. Nagkatitigan ang dalawa ng matagal, walang isa man sa kanila ang nagsalita. Pagsapit ng gabi sa kabisera, nagsimula ang malawakang paglilinis. Pinangunahan ni Rosalind ang isang hukbo ng piling Imperial soldiers upang salakayin ang punong himpilan ni Jeffrey, ang Guildmaster ng Kellia Merchant Guild, malamig niyang ipinahayag na yun na ang katapusan ng kanilang pakikipagkalakalan. Nataranta si Jeffrey at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pangyayaring yun. Hindi siya pinatapos ni Rosalind, idineklara niyang sa utos ng Marquis, kukumpiskahin nila ang lahat ng ari-arian ng Merchant Guild, kaagad niyang iniutos sa mga sundalo na isagawa ang operasyon. Walang pag-aatubiling kumilos ang mga kawal, sinamsam nila ang lahat ng supply at inutusang supalin ng sinumang magtatangkang lumaban. Halos mawalan ng pag-asa si Jeffrey habang sumisigaw na isa yung malaking kalupitan,
Nagbanta pa siyang hindi yun palalagpasin ng Capital Merchant Association at tatalikuran ng lahat ng mga ngalakal at maharlika ang marquis. Nanatiling kalmado si Rosalyn, itinaas lamang niya ang kanyang pamaypay sa harap ng mukha at walang emosyon na sinabi rito na maaari nitong subukan. Tuluyan ang namutla si Jeffrey nang sabihin ni Rosalyn ang tunay nilang pakay, ang hulihin ng mga tapat na aso ng pamilya ng Duke. Nang maunawaan niyang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, agad siyang bumunot ng espada, isinumpa niya ang matatalinong royalist at nangakong isasama si Rosalyn sa kamatayan. Ngunit hindi na siya nabigyan ng pagkakataon, bago pa man niya maitaas ang kanyang sandata, sabay-sabay nang bumaon ang mga espada ng mga sundalo sa kanyang dibdib at tuluyan siyang napatay. Kasunod nito ay sumigaw ang mga kawal na nagsiwalat na ng kanilang tunay na kulay ang mga traidor. Iniutos nilang hanapin ang bawat natitirang especially iyan ng pamilya ng Duke at walang sinumang dapat makatakas, ang sinumang magtatangkang lumaban ay agad na pinapatay. Mula sa kanyang opisina, tahimik na minasdan ni Branford ang kaguluhang kumalat sa buong kabisera. Mahina niyang sinabi na sa wakas ay nakuha na nina Delphine at Unhart ang matagal na nilang ninanais, sapagkat opisyal nang nagsimula ang digmaang sibil. Lumipat ang tagpo sa isang madilim at maulang lugar na tila winasak ng matinding digmaan, wasak ang mga pader ng lungsod at nagkalat sa maputik na lupa ang mga iniwang espada, na parabang katatapos lamang ng isang napakadugong labanan. Sa kailaliman ng isang kuweba, tahimik na naglalakad sina Raoul at Balzac patungo sa kanilang lihim na destinasyon. Maya-maya ay huminto sila. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang misteryosong lalaki na nakasuot ng puting kasuotan, para itong lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa likuran nito ay bumabagsak ang napakalakas na talon mula sa mga hungkag na mata ng isang napakalaking batong rebulto na hugis tao. Tahimik silang sinalubong ng lalaking yun at nagsabing tila sunod-sunod na ang mga problemang lumilitaw nitong mga nakaraang araw. Labis ang pagkadismaya ni Raoul sa kabigwang pigilan si Ghislaine. Tumingala siya at tinawag ang lalaki sa pangalang Laviere, hindi niya inaasahang ito mismo ang ipapadala. Ipinaliwanag naman ni Balzac ang kasalukuyang sitwasyon, sinabi niyang ang Royalist faction ang unang kumilos at halos lahat ng kanilang mga especially iya sa kabisera ay nalipol na. Nagulat si Laviere sa ulat na yun, hindi siya makapaniwalang ang Royalist faction ang gumawa ng ganoong agresibong hakbang, lalo na't hindi niya inaakalang magagawa iyon ni Branford. Ngunit nilinaw ni Balzac na hindi si Branford ang may pakana kundi si Ghislaine, ang hindi inaasahang alas na kumikilos sa ilalim nito. Galit na galit namang idinagdag ni Raoul na maging si Delmeth ay napatay rin ni Ghislaine. Nanahimik si Laviere sa loob ng ilang segundo, biglang kumislap ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag habang matalim niyang tinitigan si Raoul, mahinahon niyang sinabi na kung ganoon ang sitwasyon, wala na silang ibang magagawa kundi pabilisin ang pagbubukas ng rift. Sa likuran niya ay biglang lumitaw ang isang madilim na bitak sa mismong espasyo. Napasinghap si Raoul sa pagkabigla, hindi siya makapaniwalang bubuksan na nila ang rift kahit malayo pa ang itinakdang araw, nag-aalala niyang tinanong kung tama ba talaga ang desisyong yun. Malamig na sumagot si Laviere na hindi yun ang tamang panahon, ngunit wala na silang ibang pagpipilian, patay na si Delmeth, na unang umatake ang Royalist faction, at lumitaw pa ang isang hindi inaasahang hadlang. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa ibabaw ng tubig, ipinahayag niyang kailangan muna nilang alisin ang pangunahing sanhi ng lahat ng problemang yun. Napabulong si Balzac habang inuulit ang kanyang sinabi, kinumpirma ni Laviere na siya mismo ang kikilos upang patayin ang taong yun. Nagulat si Raoul at nagtanong kung siya mismo ang gagalaw. Hindi na lamang sumagot si Laviere, lumapit siya kay Raoul at mabigat na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Nagliyab ng matingkad na pulang liwanag ang kanyang mga mata habang malamig niyang sinabing kung ginawa lamang ng maayos ni Raoul ang kanyang tungkulin noon, hindi na sana siya mapipilitang makialam. Iniutos niyang ituon na lamang ni Raoul ang buong atensyon nito sa paghahanda ng mga kinakailangang alay upang mabuksan ang rift, samantala, siya mismo ang aalis upang lipulin ang sinumang manggahas humadlang sa dakilang layunin ng Salvation Sect.